Isang magandang araw sa ating mga listeners for today's first episode of Pinoy Online Negosyo para sa kapwa ko Pilipino. Usapang Negosyo with Faith FRG. Please allow me to introduce our very first special guest for this first episode. My fellow entrepreneur, a good friend, my mentor, Miss Ruby Carizo. Miss Ruby is one of the successful e-commerce entrepreneurs in one of the country's biggest online shopping platforms. She owns and operates multiple online businesses such as Precious Cornerstone Shop, Brand Empire Academy, Glorious Essential, and iServe Virtual Services. She has been recognized as Lazada Ambassador, Lazada Mentor, and chosen as one of the Quezon City Iconic Women, a photo exhibit in March 2024. She has participated and been invited to give talks about digital entrepreneurship in private and public sectors entrepreneurship events. Miss Ruby is a symbol of hope, a shining example of what is possible. Before we begin, I would like to thank you, Miss Ruby, for taking the time to participate in this interview as part of radio broadcast program Pinoy Online Negosyo para sa kapwa ko Pilipino. My name is Faith Guerra, and I am currently pursuing a Master of Development and Communication at the University of the Philippines Open University. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili at organisasyon na inyong kinabibilangan? Okay, hello everyone. So I'm Ruby Carizo, owner of Precious Cornerstone Shop Online Trading. And marami kaming mga brand na kinikater online. And also teaching how to go digital marketing right now, and ano siya, pati sa AI marketing. And ongoing yung aming manufacturing plant. So hopefully next year mag-ooperate kami. Maraming salamat, Miss Ruby. Maaari niyo po bang ibahagi ano ang naging inspirasyon o saan ka nagsimula magbenta online? Okay, so before before ako mag-join sa Lazada at sa lahat ng mga online platform, online selling platform, nag-start talaga ako sa OLX. Yon. So before pa yung sikasikata noon OLX, ano. So nagtatrabaho ako dati sa barangay namin. So nag-meet up lahat mga beauty products. So doon ako nag-start, and nakita ko maganda siya. And nga lang limited lang yung time ko dahil nagtatrabaho, and at the same time limited lang din yung resources ko. So nung na-open yung Lazada nung 2016, ako ay talagang kinausap ng Lord na it's time for you to restore, kasi way back na nakawan yung aming business. Kaya from 2005 meron kaming 2003 to 2005 meron kaming physical store, but sad to say kami ay nanakawan, and as in ground zero yung life namin.
So, as in, wala kaming, di na namin kayang mangupahan, no, ni mangupahan din na namin kaya. So, ano kami, lumipat kami from Valenzuela to Quezon City para makitira sa mother ko in 10 years. So, noon, nung nakapagtrabaho ako sa barangay in 3 years. So, nag-start ako ng mag-online through OLX and Facebook. So, yun siya. Doon ako nag-start. Anong klase ng produkto o mga produkto ang binebenta mo at paano mo nalaman na may market ang iyong produkto? Okay, so ako, until now, yung aking base, no, sa paghanap ng mga winning products, sinisimulan ko siya kung siya ba ay solution, problem solution siya. So, pag alam ko na ito ay, magre-research muna ako ano yung mga common problems depende sa season, sa personal, and then hahanapan ko siya ng solusyon na product. So, pag itong product na to ay solution siya, ibig sabihin, meron na akong market dito. At sure na. So, nung first time kong magbenta sa OLX, sa Facebook before Lazada, nakita ko na maraming gusto magpaputi, maraming gusto magpaganda. So, nag-go ako sa beauty products. Yon. So, until nung pumasok ako sa Lazada, until now. So every time na magki-create ako ng bagong products, I see to it na itong product na to ay maglalast ng years. So yung aming winning product from day one until now, winning product namin siya. Paano mo nalaman ang iyong target market or niche na tinatawag? Yun nga, from the problem solver na products, alam ko na kaagad yung market ko. Let's say, nung pandemic, nakita ko na 'di ba, maraming mga inubo, sinipon, mga ganyan. So sabi ko, Lord, paano ako maka-create ng isang product na makatulong sa mga tao. So, dahil nakita ko yung grabe uso yung ubo sipon that time. So, nag-create ako ng organic na inhaler and spray. Ginawa ko siya Breath of Life spray. So, meron siyang spray at the same time meron ding inhaler. So, alam ko na yung market ko, kasi yung season na yon. And until now naman, walang walang araw na hindi bumibenta yung inhaler ko, organic inhaler. Tapos nung ano din, dahil nung pandemic, marami ang mga bumili ng mga motor dahil nahirapan sa kanilang mga transportation. So sabi ko, paano ako makatulong? So alam ko na yung market ko. Kasi yun ang ginagawa ko eh. So hanap ako ng solusyon. Ngayon, nag-create ako, nag-produce kami ng products na tawag nito, helmet spray. Yon. So, yun, bumibenta naman siya pero hindi siya ganun dahil nga kinumpare ko, no, dahil ito season lang siya. So hindi naman siya kaagad-agad. Although pero bumibenta pa rin siya. Weekly may benta pa rin doon. Pero yung inhaler, yung kasoy cream ko na pang daily talaga, yun, hindi siya nawawala everyday. Ganun. Anong mga strategy ang ginamit mo upang maunawaan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng iyong mamimili? Bukod sa beauty products, pagpasok sa ibang produkto o paggawa, ano pang strategy upang mapalago o maparami ang iyong mga produkto? Strategy. Ang strategy ko talaga, ang binigay sa akin ng Lord is be a supplier, not just a seller or not just a retailer. So, kasi pag supplier ka, you will dominate market. And, kumbaga, hindi lang ako nakafocus sa online, meron din ako mga bulk na direct sa amin. So, nagsusupply ako sa mga kapwa ko, mga seller. Sa mga maliliit na seller, so nagsusupply ako. So, yun ang aking kaibahan sa iba. Kaya ang binibuild ko talaga, be a supplier, not just a reseller. So dahil kapag supplier ka, parang never kang masizero. Dahil marami ring mga kapwa seller na nagbebenta. So, kaya yung mga nagre-rebrand, ay yung mga sa amin, nagre-resell, ang advice ko palagi, huwag kang mag-resell sa product ko. Sabi ko, mag-rebrand ka. Own your brand. So, kaya ang strategy ko talaga,
mag-create sila. Kaya yun ang tulong ko sa kanila. Mag-create sila kasi kung mag-resell lang, parang ngayon may bibili sa product, pero next week, next month, sa amin na yung pupunta. Yun. So, ang pinaka number one strategy ko is be a supplier. So, naghanap ako ng talagang supplier din na talagang pinakamura and buy in bulk para hindi ka mawala at hindi ka maproblema doon sa pricing, sa mga daming mga fees sa platform. Mhm. So, yun yung edge mo. So, hindi ka madadown. Kaya, alam mo rin dapat paano yung pricing. Kaya mo siyang laruin kasi hawak mo dahil supplier ka eh. So, yun yung strategy ko talaga, maging supplier. So, Yeah. yun siya. Para lumago yung negosyo. Kasi ako, after ako dun sa ano sa net, not the gross. So, hindi porket malaki yung income mo, yung gross mo, eh yun na yung net mo. Kailangan lakihan mo yung net mo kasi yan yung magiging bloodline ng business mo. Yan. Maraming salamat at gusto ko lang ibahagi nung ako ay nagsisimula sa digital entrepreneurship, ay hindi ko makakalimutan na yung unang-unang minentor mo ko at nagpaturo ako sa iyo, hindi ko malilimutan yung value na tinuro mo po sa akin, Miss Ruby, na the best brand is you. Mm. And magmula noon, in-apply ko siya and sobra siyang nag-work sa business ko, yung faith na tinatawag. And I believe kasi kakaiba kapag galing sa taong pinagdaanan niya na yun eh. And then, sobrang para sa akin, ginto yun. Lahat ng ituturo ng mga mentor. And just to give a testimony, uh, a testament na proven, o sino si Miss Mm. Ruby, sobrang laki ng naibahagi niya din sa growth ng negosyo ko. Lalo na sa pagbabranding yung nag-uumpisa ako. So sa mga nakikinig ngayon, Miss Ruby Carizo, isa siya sa mga brand builder, isa siya sa kilala, isa siya na madami siyang natutulungan ng mga resellers. As in, from nagsimula sa maliit na pagbebenta hanggang lumaki. So amazing. And hindi lang mga resellers yung mga natulungan niya, kundi kapwa niya, mga sellers like us, na sumunod sa yapak ni Miss Ruby Carizo. Para sa Yes, kasi susunod, mm, may add lang ako, no? Kasi, dahil ano pa rin doon sa sinabi mo na, yung na-share ko sa iyo na the best brand is you. yes. Kasi, ikaw kasi yun eh. Ikaw yung magdadala sa business mo. Kaya, ang mahalaga talaga, mapuno ka. Ikaw ay filled, fully, ano ka talaga. As entrepreneur, kailangan open-minded ka. Parang ano lang eh, no? So, as an entrepreneur, yung character natin, di ba? Kasi, yung business mo susunod na lang yan. So, isa sa strategy sa akin na inano ng Lord, yung value mo. Kasi sa dami, marami akong mga kasabay na mas malalaki pa yung profit nila sa akin before. Pero wala na sila ngayon. Yan, na-witness 'Di ba ko. na oo, na grabe millions sila a week. Mhm. Yon, millions yung sales nila a week. Ako hindi ganun. Ako nga sobrang amazed ako paano ako na select no, handpicked by God talaga. Paano ako naging isa sa Lazada Seller Ambassador. Which is parang hindi naman ako ka-level nila kasi feel ko medyo ano lang. Ako kasi hindi siya ganun kalaki pero steady, yung continuous. Yon. Continuous siya. And yun, at naging kontento ako. So, yun ang tinuro sa akin ng Lord, ano yung meron ka, maging magpasalamat ka. And kasi, pag nakontento ka doon, mas lalago ka at mas lalaki ka. Yun. And, yun din yung mga tinuro ko. Bakit? Kasi pinagdaanan ko siya. One time, may babae na nagturo sa akin talaga kung paano ko magsimula ng castor oil. Kasi castor oil is our main products. So, doon ako kasi nagsimula. Um, na problema ako before kasi sabi ko, Lord, wala ako maibibenta kasi that time, nagsimula ako sa Lazada but 2,000 pesos only. Mhm. Nung sabi ko, Lord, paano ko mag-start? Anong gagawin ko? Nilid ako ng Lord doon sa babae na yun. Di ko na siya i-mention pero sobrang thankful ako sa kanya. And sabi niya sa akin, eto gawin mo, itong 1 litrong castor oil. Sabi ko, 5 SKUs daw ang dapat kong gawin. Sabi niya, okay, i-divide mo yan. Kuha ka ng bottle, 100 ml, 50 ml, ganyan. Oo. Sabi ko, ganun lang pala yun. Oo, tapos, alam nyo, ang dami kong,
ano sa kanya, naging, kumbaga, ang laki ng tulong niya sa akin. Pero one time, nagkakitaan kami doon sa kanyang supplier. Mhm. Nung nagkita kami doon sa supplier niya, nagalit na siya sa akin at hindi niya na ako pinansin, hindi na rin ako pinapurchase sa kanya. So sabi ko, Lord, darating ang time, hindi ako magiging katulad niya. Sabi ko, merong mga come and go. Pwedeng yung mga naturuan ko ngayon, yung mga na-sharean ko ay malaman din nila yung pinaka-supplier ko. Mhm. Pero okay lang yun kasi kung may mawawala, may darating. So, naging lesson yun sa akin na bakit siya ganun, ba't siya nagalit. Kaya, from that moment, inisip ko na i-share ko yung natutunan ko sa Diyos. Kasi, yung strategy na yun, hindi siya tinuturo ng lahat. Yes, yes. Sabi, even my husband, sabi sa akin, ba't ka nagtuturo ng rebranding? Yan, magiging, ano mo yan, magiging Competition. kakompetensya mo. Mababawasan yung sales mo. Sabi ko naman, ito yung binigay sa akin ng Diyos, ito yung heart ko to help others. Hindi lang, yung business na to, hindi lang to para sa akin. Gusto ko rin makatulong sa iba. Ngayon, kung maging kalaban ko sila in the future, makahanap nila yung supplier na meron ako, it's fine kasi nakatulong ako sa kanila. And if ever man na hindi ko sila naturuan, may iba rin naman silang matututo din sila sa iba. Mhm. So, I'm grateful na isa ako sa nagturo sa kanila. Mhm. So, yun na lang yung sa akin. And truly naman, God is faithful. So, binabalik naman ni Lord. Kasi nga, every time we share, yung blessing naman ay lalong dumadating. So, yun lang. Maraming salamat, Miss Ruby. Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo nang sinimulan at pinalaki mo ang iyong e-commerce business? Malaking hamon. Actually, hindi ko siya masasabing hamon. Kasi ang character ko ay, ano talaga, once I hear the Lord, I will go. Parang ganun. So, sabi ko, Lord, pag narinig ko siya na sinabi niya magganito ka, okay, go. So, come what may, go. So, fully trusted yung heart ko. So, parang hindi ko siya masasabing struggle, hindi ko siya masasabing hamon, kasi naranasan ko na yung pinakamabigat na hamon ng buhay ko nung nanakawan kami. Nung nakawan kami ng 2005, talagang totally ground zero, as in wala, baon sa utang. Tapos, ayun, nakitira na lang, 10 years kaming nakitira. Pero nung sumunod ako sa Diyos, nung na-restore niya yung business namin dito sa Lazada, 2017. So ano yun, after 12 years, kasi 2005 kami nanakawan, 2017 kami nag-start sa Lazada. So 12 years the making yung story ko. Kaya parang yung struggle ko before, parang naubos na. Kaya nung nag-start ako nung mag-online dito kay Lazada, parang hindi ko na siya na feel na struggle kasi parang alam ko I'm guided with the Lord and ano man yung mangyari, kasama ko siya. Even mag-fail ako, kasama ko ang Diyos. And patuloy niya pa rin akong itatayo at itataas. So hindi ko talaga siya siguro as personal na lang na siguro sa tao. Mahirap kasi maghanap ng talagang mapagkatiwalaan. So, Mhm. siguro manpower na lang. Kasi pagdating naman sa strategy, sa kay Lord ko na yan inaasa and grabe yung wisdom na binibigay ng Lord. Yun, sa manpower na lang. Pero, nag-pray din ako this year. Sabi ko, Lord, kasi sisimulan na yung aming planta. Kailangan ko ng tao na mag-manage like the spirit of Joseph the dreamer, 'di ba? Kasi nag ano Yes. siya, maganda yung kanyang spirit ng managing Yes. people and managing the business, 'di ba? Na from famine, 'di ba? Yes. Nung Yes. nagkaroon ng tagutom at nagkaroon ng talagang tagyaman. Yes. Nung alam niya kung paano ma-manage yung yaman, alam niya paano din i-manage nung wala na, paano mag-distribute ng kayamanan. So, praise God kasi meron na akong dalawang tinitrain ngayon and yun. So, ka-vision ko naman siya, ka-mission. So, yun lang siguro yung struggle ko sa ilang years ko sa Lazada, manpower. Pero praise God, sinagot na ako ni Lord ngayon. Yun. Thank you, Miss Ruby. Actually, the story of Joseph in Genesis is one of my favorite stories in the Bible na
as in lahat, forgiveness, na-reveal niya doon, Mm. yung pagiging good steward, as in, Yes. it's a really a life-changing. And habang nagsasalita po kayo at naririnig ko, yung fighting spirit nyo, yung kung gaano kalaking part ng faith nyo para marating nyo yung ganyang success from zero to million. And if I'm not mistaken, multi-million na ngayon, right? Grabe. So, for the next question, Miss Ruby, hindi ko natatanungin kung ilang milyon na ba ang kinita. For the next question, ano ang maipapayo ninyo sa mga nagnanais na magsimula ng ganitong uri ng negosyo? Okay. Para sa akin, ang may advice ko is, ano mo talaga, ano yung magsimula ka sa kung anong meron ka. Yon. Kasi kaya bakit kanina nung tinanong mo, ang iba kasi struggle sa finances. Mhm. Ako hindi ako nag-struggle doon. Why? Hindi dahil sa marami akong pera, kundi nag-start ako sa kung anong meron ako. Mhm. So, bakit ako mag-struggle? Ba't ko kailangan ko mag-struggle ng dagdag na struggle sa buhay ko ng finances kung hindi ko pa naman kaya? So, ako ang ma-advise ko talaga is mag-start ka sa kung anong meron ka. Mhm. Hindi ko ina-advise mangutang or mag-ano. Siguro wala naman siguro negosyante na walang utang pero dapat good credit siya. So, Yeah. pag nagsimula ka, ako ang inaano ko, kasi kung paano ko nagsimula, yun din po yung i-share ko. Yeah. Magsimula ka sa kung anong meron ka, ano yung skills mo, anong punan meron ka, ano yung skills, ano yung experience, ano yung passion mo, ano yung love mong gawin. Mhm. Kasi kapag, yan, kung anong meron ka, hindi ka mauubos kasi yan yun ka. Yon. So, wag mong hanapin yung wala sa'yo. Kasi yan yung gift, yan. Kung anong meron ka, yung gift ng Lord sa'yo, skills mo, talent mo, passion mo, ano yung dreams mo. Pagsama-samahin mo yan, yan. At punuin mo pa, ipalago mo pa siya. Kasi yung gift natin, di meron na tayong skills, no? May gift ka, may experience ka. So, ang gagawin mo diyan, palaguin mo. So, paanong palaguin? Aralin mo siya, mas lalo mong i-develop. Yon. So, marami na ngayong mga free na online courses sa YouTube, di ba? Kung halimbawa gusto mong magsimula ng karinderya or anong restaurant, so kung kailangan alam mong magluto. Mhm. Kailangan masaya ka habang nagluluto ka. Love mo talagang magluto. Yon. Tapos, i-develop mo pa siya. So, at hindi lang din, parang, hindi lang natatapos sa alam mo, dapat ano rin ang ibang tao. So, kumbaga parang, tingnan mo rin, i-check mo sa surroundings mo kung yung love mong gawin, yung experience mo, ay pwede mo ring may alok sa kanila. Yon. At sa community. So, pag nagsisimula ka, unahin mo kung anong meron ka. Ano pa, i-develop mo, number two. At number three, ano lang, talagang kailangan mo ng word. Ayan. Ako kasi kailangan ko ng word talaga, word from God. Kung kailangan kong mag-go ganito. Kasi pwede kang magkamali kasi. So, pwede namang, ako kasi hindi ako risk taker Mas gusto ko kaya sinasabi ko na kailangan ko ng word ng Panginoon. Kasi, if ever man na mag-fail ako doon, hindi parang hindi ako madidepress, hindi ako madadown kasi may narinig akong word. Possible lang na meron akong konting sablay doon sa narinig ko. So, kailangan ko lang siyang ayusin. Mhm. So, yon number one, anong meron ka, palaguin mo. Tapos, kailangan may word ka ng Lord. So, yun lang yung tatlong yun. At ikaw talaga, yung ikaw, develop mo yung sarili mo. Kasi the way ka magsalita, magdesisyon, kailangan okay yung spirit mo Kasi madadala siya sa yung negosyo. Yon. Kasi kung meron kang daladala sa puso mo, kasama yan. Kapag merong mag-comment na bad, mag-review sa yung store, kasama yan. Mailalabas mo yan, yung galit mo, yung ano mo. Ako hindi ko yun hinahandle. Kasi para sa akin, yung mga negative reviews, kailangan ko yun. Kasi kung puro 5 stars, wala na akong room for improvement, 'di ba? So, ano yun, kasama yun siya sa paano mag-handle ng after sales. Mhm. Kaya mahalaga ikaw mismo, punuin mo yung sarili mo.
full ng talagang forgiving, alam mo yun, wala kang galit sa puso, okay yung spirit mo. Siguro sabihin ng iba, apaka-OA naman, magninegosyo lang, kailangan pa ba yan? Pero sa akin kasi, yun po, kasi nagsimula ako before na hindi ko pa na-encounter si Lord, palpak eh. Pero nung nito na, nakita ko yung difference. Mhm. No, kapag meron kang pinanghahawakan na Word of God, talagang kaya mong mag-maintain, kaya mong mag-remain, kaya mong ma-sustain kasi alam mong backup mo ang Diyos. And lastly pala, kailangan merong apart sa yung personal na savings, ganyan, dapat marunong tayong magbigay. Yon. So, yung iba, nagbibigay yan sa foundation. Ako po sa church namin. So, sa anumang ministry, support po kasi you cannot outgive God. So, pwede namang yung negosyo mo ay para sa buhay mo, sa dreams mo, sa family mo. Pero limited lang yun kasi ano lang ba ang dreams mo? Magkabahay, sasakyan. Pero kung ang dreams mo ay maging supporter ng ganitong foundation, ng church ng God, kung sino yung susuplayan mo, mas palalakin pa yan ng Diyos kasi mas malaki, mas malawak yung responsibilidad ng paggagamitan ng negosyo mo. So, yun lang yung para sa akin. Maraming maraming salamat ulit sa iyo, Miss Ruby. Very, very inspiring. As in, habang nagsasalita ka, um, nag-reminisce lahat ng memories natin. As in, napakalayo na magmula nung nakilala kita noon. Ibang-iba na. I personally witness how you grow as an iconic woman, all the recognitions, and you really deserve it. And again, Miss Ruby, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong matagumpay na istorya sa larangan ng digital entrepreneurship. Kayo ay maraming na-inspire ngayong araw. Ang inyong kwento ng tagumpay naway magsilbing inspirasyon sa bawat isa na nagnanais makapagsimula magnegosyo gamit ang teknolohiya. Muli, ako po si Faith Guerra. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Pinoy Online Negosyo para sa kapwa ko Pilipino.